Mga players na target ng Warriors ngayong off-season lumulutang na bagong big man mas malakas kay Basi at Steve Kerr may malalim na dahilan kung bakit aalis. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Mga kaibigan, habang papalapit ang off-season, mas umiinit ang usapan tungkol sa kung paano maayos ng Warriors ang roster nila. Kasi aminin natin, isa sa pinakamalaking problema ng Golden State ngayong season ay ang interior defense. Kapag kaharap nila ang malalakas na big men, hirap na hirap ang Warriors. Kulangan sa rebounds, kulangan sa rim protection, at minsan, madaling mapasok ang paint defense nila. At dito ngayon pumapasok ang pangalan ni Robert Williams III. Para sa mga hindi masyadong nakakakilala sa kanya, si Robert Williams III ay isa sa pinaka-underrated defensive centers sa NBA kapag healthy. Dating standout ng Boston Celtics, kilala siya sa shot blocking, lob threat, rebounding, athleticism, hustle plays. At nung nasa Boston pa siya, sobrang laki ng impact niya sa depensa. Hindi man siya superstar, pero isa siyang winning type player. Isa siya sa mga player na hindi kailangang maraming bola para makaapekto sa laro. At bagay na bagay ang ganong klase ng player sa sistema ng Warriors. Ngayon, bakit nga ba gustong-gusto ng ilang analysts at fans na mapunta siya sa Golden State? Simple lang, perfect fit siya kay Stephen Curry. Bukod doon, kayang takpan ni Robert Williams ang depensa sa ilalim. At alam natin, isa ito sa matagal ng problema ng Warriors. Habang tumatanda si Draymond Green, kailangan nila ng mas batang athletic defender na kayang tumulong sa depensa. Pero ito ang pinaka-importanting usapan dito, health. Yan ang dahilan kung bakit maraming team ang nagdadalawang isip kay Robert Williams. Kasi kahit gaano siya kagaling, kung hindi naman siya healthy, mahirap umasa. Ilang seasons na siyang nagkakaroon ng injury problems. Minsan tuhod, minsan conditioning, minsan limited minutes. At para sa Warriors, isang malaking risk ito, lalo na't ilang beses na rin silang nasaktan sa pagkuha ng injury-prone players. Pero alam nyo, ito rin ang klase ng gamble na minsan kailangan mong gawin bilang contender. Dahil ang Warriors ngayon, wala nang masyadong panahon. Habang nandyan pa si Stephen Curry, kailangan nilang sulitin ang natitirang championship window. Hindi na pwede ang puro development lang. Hindi na sapat ang future potential. Kailangan nila ng players na kayang tumulong agad manalo. At mukhang malinaw na ngayon ang direksyon ng Warriors. Hindi lang sila basta naghahanap ng scorer. Ang gusto nila, depensa, rebounding, toughness, athleticism. At honestly, yan talaga ang kulang nila nitong nakaraang season. Kahit gaano kagaling si Curry offensively, kung hindi mo mapigilan ang kalaban sa ilalim, mahirap manalo. Ayon sa bagong report mula sa Sporting News at ESPN Cap analyst na si Bobby Marks, may proposed trade scenario na pwedeng magsama kina Stephen Curry at Kawhi Leonard sa Golden State Warriors. At ito ang nakakagulat. Posibleng isama ng Warriors si Jimmy Butler kasama ang future first-round picks para makuha si Kawhi mula sa Los Angeles Clippers. Ngayon pag-usapan natin, bakit nga ba gustong-gusto ng Warriors si Kawhi Leonard? Simple lang, kapag healthy si Kawhi, isa pa rin siya sa pinakakompletong player sa NBA. Elite scorer, elite defender, playoff performer, champion mentality, at pinaka-importante, hindi siya player na kailangan laging hawak ang bola. Perfect fit siya kay Stephen Curry. At kapag playoffs, may dalawang superstar closers ka. Isa sa pinakamalupit na shooter sa history at isa sa pinaka-deadly two-way player sa NBA. Nakakatakot isipin. At alam natin, yan mismo ang kulang sa Warriors nitong nakaraang season. Consistency, defense, at second scoring option. Pero syempre, hindi magiging madali ang lahat dahil may isang malaking problema. At alam nyo na kung ano yon, injuries. Yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit hati ang NBA fans sa trade na ito. Kasi kahit gaano kalakas si Kawhi, ang tanong lagi, healthy ba siya? Sa totoo lang, yan ang pinaka-risky part dito. Pwedeng maging championship move ito, pero pwede ring maging disaster. Imagine, ibigay ng Warriors ang future picks nila, tapos ma-injure ulit si Kawhi sa playoffs. Pwedeng matapos ang dynasty ng walang kapalit. At yan ang kinakatakutan ng maraming Warriors fans ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin si Jimmy Butler. Kung totoo ngang siya ang isasama sa trade, malaking desisyon ito para sa Warriors kasi kahit hindi naging perfect ang fit, may leadership pa rin siyang dala, may toughness,
at may playoff experience. Pero ayon sa ilang analysts, mas bagay daw si Kawhi kay Curry kaysa kay Butler. Dahil mas efficient si Kawhi off the ball, mas tahimik, at mas natural ang spacing na mabibigay niya sa Warriors system. At alam naman natin, kapag gumagalaw ang Warriors offense, napakahirap nilang pigilan. At ngayon, matapos ang frustrating season ng Golden State Warriors, nagsisimula ng lumabas ang mga reports at analysis na posibleng magkaroon ng dilema ang Warriors tungkol kay Steve Kerr. At sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat. Kasi kung titignan natin ang nangyari nitong season, maraming problema ang hindi naayos. Consistency issues, rotation problems, late game collapses, at higit sa lahat, parang nawawala na yung dating identity ng Warriors basketball. At dahil dito, maraming fans ngayon ang nagtatanong, si Kerr ba talaga ang problema? Ayon sa reports at insiders, may growing concern ngayon tungkol sa direksyon ng Warriors franchise. Kasi habang tumatanda sina Steph at Draymond, kailangan ng magdesisyon ng Warriors. Magwi-win now ba sila? O magsisimula na silang mag-transition sa younger players? At dito pumapasok ang dilema kay Steve Kerr. Kasi si Kerr ay kilala sa veteran system. Mas gusto niya ang experienced players. Mas trusted niya ang veterans sa crucial moments. Kaya madalas naiinis ang fans dahil kulang ang minutes ng younger players tulad ni na Jonathan Kuminga noon, Moses Moody at iba pang young talents. At aminin natin, ito rin ang isa sa pinakamalaking criticism kay Kerr nitong mga nakaraang taon. Pakiramdam ng maraming fans hindi niya fully na-develop ang future ng Warriors. At habang lumalakas ang pressure, mas dumadami rin ang tanong, compatible pa ba si Steve Kerr sa future direction ng team? Pero eto ang masakit na katotohanan, Dub Nation. Baka hindi talaga si Kerr ang biggest problem. Kasi kahit sino pa ang maging coach, kung kulang ang roster, mahihirapan pa rin ang Warriors. Hindi na sila kasing lalim dati. Hindi na rin sila elite defensively. At aminin natin, malaki ang epekto ng pagtanda ng core players. Habang ang ibang teams sa West ay palakas ng palakas, parang naiwan na ang Warriors at ito ang mahirap tanggapin para sa maraming fans. Hindi sapat ang nostalgia para manalo sa NBA. Kailangan ng adjustments, kailangan ng bagong sistema, kailangan ng bagong energy. At ngayon, parang nasa crossroads na talaga ang Warriors franchise. Kung sakaling manatili si Steve Kerr, posibleng magkaroon ng pressure sa kanya na baguhin ang sistema, mas pagkatiwalaan ng young players at gumawa ng mas modern adjustments. Pero kung hindi imposible na ito na ang simula ng bagong era sa Warriors. Kayo mga Kadub Nation, ano sa tingin nyo? Dapat pa bang manatili si Steve Kerr or panahon na ba para sa bagong coach at bagong sistema? Comment down below ang opinion nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Peace out!